Hello. Magandang araw. I-share ko sa inyo sa video na ito yung mga bagay na dapat nyong malaman tungkol sa aming mga lalaki. Bakit mahalaga ito? Para mas makilala nyo ang isang lalaki at para alam nyo kung paanong diskarte, lapitan, or pakibagayan, or maintindihan nyo ang isang lalaki. Kasi the more nyo naiintindihan ng isang tao, the more na mas nagiging compatible kayo, the more na mas maayos yung relationship nyo, at lalo kayong mas ma-fall in love sa isa't isa. Okay, so wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Let's go! Number 1, bawat lalaki, ang pangarap namin is that yung nakikita ninyo, na-appreciate nyo, or something like nagiging bida kami sa kwento ng bawat istorya ng buhay natin, ng buhay ninyong dalawa. That is why, kung mapapansin mo, kung tunay yung pagmamahal niya sa'yo, pabida yan, pabibo yan, galante yan, or laging nagpo-provide yan, laging may time sa'yo, laging may effort sa'yo, bakit ginagawa ng isang lalaki yon? Kasi sa loob-loob namin, ang hinahanap namin is that yung makita ninyo, yung makita yung pagiging lalaki namin. Kasi yun yung nakakalalaki sa amin. Whenever that we can able to provide for our partner, we can able to make our partner happy, is that yun yung nakakalalaki din sa amin. So, take advantage mo na yun, kapatid, na imbes na magreklamo, na magbigay ng mga negative na thoughts or negative na feedback sa kanya, is that mas piliin mo na appreciate siya. Mas piliin mo na bigyan siya ng reward. Kasi ganito lang kasimple ang lalaki. Whenever na meron siyang gagawin sa'yo, dapat magbigay ka din ng reward sa kanya. Hindi dahil sa kailangan mong magbigay, kundi dahil sa mahal mo siya at yun yung tamang gawin. Kasi kung ikaw mismo ang tanungin ko, whenever ba na nagbibigay ka, nag-effort ka sa isang tao, tapos hindi nila na-appreciate, hindi nila nakikita, nagaganahan ka ba na gawin ulit, or mas mag-effort pa, or mas magkaroon pa ng initiative? Tipo ba hindi? Lalong-lalo kaming mga lalaki na mas lalo naming ginagalingan, mas lalo naming linalakasan at mas nag-e-effort, gumagawa ng mga extra effort in order para mapasaya kayo. Pero inside us, we are waiting and we are longing na ma-appreciate nyo, na makita nyo, okay? Napapahalagahan nyo yung ginagawa namin sa inyo. So ganun lang kasimple ang isang lalaki, okay? So number 2 na dapat mong maintindihan is that ang isang lalaki nagiging vulnerable kami sa isang babae kapag nararamdaman namin na mapagkakatiwalaan siya at alam namin na mahal na namin yung isang babae. Naging vulnerable kami emotionally. It means hindi kami na natakot na mag-share sa inyo, mag-open sa inyo. Hindi kami natatakot na magsabi ng aming pangarap, ng aming nakaraan, mga sikreto namin. Why? Kasi nararamdaman namin yung loyalty or yung tiwala sa inyo. Bakit namin nagagawa yon? Kasi mahal namin kayo. Kapag mahal namin ang isang tao, ang isang babae, hindi kami natatakot na mag-open. Because trust me, hindi lahat ng lalaki is that vulnerable, especially sa aming mga nararamdaman. Nagiging vulnerable lang kami sa mga taong mahal namin at may tiwala kami. So kung nararamdaman mo yun sa isang lalaki, then good job, kapatid. Pagpatuloy mo lang, wag mong sirain yung kanyang tiwala sa'yo at kanyang pagmamahal sa'yo. Okay? Pangatlo na dapat yung malaman sa aming mga lalaki is that mas prefer namin yung babae na sweet at mahinhin. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat, pero karamihan sa mga lalaki mas gusto yung babae na marunong at magaling na mangsuyo sa amin, manlambing sa amin, pati yung mga way ng approach ng isang babae sa amin. Like for example, kapag umuuwi ba yung partner mo, yung asawa or boyfriend mo, mula sa kanyang trabaho, paano ba yung approach mo sa kanya? Tinatanong mo ba siya? Kumusta ang araw mo? Ginikitian mo ba siya? Pinaparamdam mo ba na welcome at may peaceful na environment na nakaprepare para sa kanya? Or parang wala lang siya na dumating, kahit nakita mo that wa-effect sa'yo, walang pansin sa'yo, wala ka man lang ginagawa, hindi mo man lang siya lapitan, hindi mo man lang siya ngitian. So kapag ganun yung approach mo sa kanya, trust me, hindi yan natutuwa sa'yo at ayaw niyang umuwi na sa piling mo kapag ganun yung approach mo sa kanya. Kasi sa aming mga lalaki, mas prefer namin talaga yung sweet. Bakit? Matibay na kami. Hindi kami naghahanap ng matibay din na babae. Naghahanap kami ng babae na vulnerable sa amin. Naghahanap kami ng babae na handa naming protektahan, mahalin. So hindi kami naghahanap ng pareha naming lalaki.
Naintindihan nyo ba? So, mas prepare namin yung sweet, submissive, may respeto sa amin, may honor sa amin. Hindi kami sinisigawan na parang bata, o hindi kami sinisigawan na parang siya yung nanay namin, parang ikaw yung nanay namin. Ayaw namin hanggat maaari. Yung minsan lang yung ibang lalaki na kapag tinatrato mo siya ng ganun, tinitiis na lang, kaya feeling mo parang okay yung ginagawa mo, pero sa totoo lang hindi. Hindi. Because bilang isang lalaki, ang nature namin or nasa genes na namin is masculine. It means we are strong now. Ibig sabihin, matibay at malakas na kami. So, hindi namin ang kailangan ng mas malakas sa amin. Ang kailangan namin is that yung submissive sa amin, yung mas mahina sa amin para protektahan namin. Okay? Because in that way, dyan na-express yung pagiging lalaki namin. So, I hope na naintindihan nyo mga kapatid. Okay? Pang-apat na dapat yung maintindihan, mga bagay na dapat yung maintindihan sa mga kapwa kong lalaki is that hindi namin gusto ang sex. Tandaan nyo, hindi namin gusto ang sex, kundi kailangan namin. Kaya kung touchy masyado yung asawa mo, or para bagang palaging sex na lang yung gusto, sex na lang yung gusto, trust me, wag mong ipagkait hanggat maaari. Except naman kung meron kang valid reason, like for example, may dalaw ka ganun, or masama yung pakiramdam mo. Pero kung hindi naman, wala namang mental or wala namang health issues, trust me, pagbigyan mo, hindi mo hintayin na tsaka na lang yung kapag feeling ko, tsaka ako siya pagbibigyan. Hindi po ganun. Hindi. Bakit? Kasi ang lalaki nga sa amin, ang sex sa amin is that connection. Ang sex sa amin is that dyan namin ine-express yung pagmamahal namin sa asawa namin. And of course, nakaka-relieve ng stress, ng pagod, at saka nakaka-release ng, alam mo na kung ano yung iniipon namin. Ang babae may monthly period yan para ma-release yung naipon sa kanila. Ang lalaki, saan na pupunta? Yung naipon din sa amin. Of course, kailangan namin na i-dispose ito. Kailangan namin na i-release ito. And of course, mas priority namin sa asawa namin. Kaya hanggat maaari kapatid, wag mong ipagkait yun sa kana. Hindi yung marami kang rason, pagod ako, ganito, wala akong sa mood. Okay, hindi ko sinasabi na ini-invalidate natin kung ano man yung feeling mo or yung pagod mo. Pero ang sinasabi ko lang, gagawa ka ng remedyo. Like for example, kung palagi kang pagod dahil sa trabaho, pag uwi mo, wala ka ng lakas o wala ka ng gana na may kipag-sex sa asawa mo, then wag mo kasing ubusin lahat ng energy mo. Wag mong ibuhos lahat sa trabaho or wag mong ibuhos lahat sa mga anak mo. Okay? Para meron kang matira na para sa asawa mo. And that's the problem kasi sa inyo, binuhos nyo lahat sa trabaho nyo, then walang natira para sa asawa nyo. So ano ngayon? Diba? Anong naisasakripisyo? Yung marriage nyo, yet yung marriage nyo ang mas importante kaysa trabaho ninyo. Yung nakakatotohanan, mas importante yun. Because at the end of the day, ang pinakakampi mo is that yung asawa mo, yung partner mo. So make sure kasi na maglaan ka ng oras at ng panahon para sa intimate na relasyon ninyo or intimate na moments. Okay? Next na bagay na dapat nyong maintindihan sa aming mga lalaki, especially sa mga asawa nyo, is that nasasaktan kami kapag prina-priority nyo palagi yung mga anak ninyo or yung anak nyo. Bakit? Kasi ito ang pinaka-temptation ng isang babae, especially sa mag-asawa. Na nung nagkaanak na kayo, yung attention, yung energy mo, mas binubuhos mo na sa anak mo kaysa sa asawa mo. That is why minsan nagsiselos na yung asawa mo, nawawalan ka na ng oras sa asawa mo, naubusan ka na ng lakas para sa asawa mo, naubusan ka na din ng time makipagbanding sa asawa mo. And hindi po tama yon. Kumbaga sa tingin mo parang okay lang. Kasi para naman sa anak nyo, hindi ko po sinasabi na huwag nyong bigyan ng time yung anak nyo at sikasuhin. Pero ang sinasabi ko lang, dapat mas mataas pa rin yung asawa mo kaysa sa mga anak mo, because wala naman yung mga anak mo or anak nyo kung wala yung asawa mo. So ang pinaka-origin naman ng relationship nyo or ng family nyo is kayong mag-asawa. Bakit siya pa yung nakakalimutan mo? Bakit siya pa yung naisa-sacrifice? Naintindihan nyo po? So make sure na i-balance nyo lahat. Make sure na hindi puro lahat sa anak, hindi puro lahat sa trabaho. Make sure na bigyan nyo ng time yung asawa nyo. Dito actually nagkakaroon ng problema sa marriage. Dahil sa kapag hindi naramdaman na ng isang lalaki yung pag-alaga mo din sa kanya, yung palagi kang walang gana sa kanya, hahanapin niya yan sa iba. Hindi man sa ibang babae, kundi pati sa maari na pati sa
kanyang mga kaibigan, sa kanyang hobbies, hanapin niya doon. Doon siya mas magbigay din ng time at doon yun na yung mas nagpapasaya sa kanya, and napaka-delikado yun kasi kapag palagi yun nangyayari, then mawawala yung nararamdaman or pagmamahal niya. So, because time is very important, connection is very important, sex is very important sa loob ng isang marriage or isang relationship. So, ito lang mga kapatid ang ilan sa mga i-share ko sa inyo, and I believe marami pa akong gagawin. Pero I believe sapat na ito at I hope na meron kayong naintindihan. So, ang last lang na masabi ko sa inyo is that ang relasyon, kapatid, hindi yan nakukuha sa isang araw. Hindi yan nakukuha sa, kumbaga, isang taon lang, kundi continuously yan. Everyday yan. It's just about ng willingness yung dalawa na i-work out ito. Dapat willing kayo na dalawa na ayusin ito, gawing healthy ang relationship nyo. And in that way, mas nagiging healthy talaga yung relationship nyo. The more kayo na mas nai-in love sa isa't isa. Okay? Yun yung pinaka-the best at hindi yung maghanap ka ng iba na pagbuhusan mo ng nararamdaman mo kasi hindi ka nabibigyan ng pagmamahal or time ng asawa mo. I-work out nyo yung relationship nyo. Ayusin nyo yung relationship nyo. Okay? So, andito lang si Kuya Mael. Kung meron kayong mga katanungan, magtanong kayo dito sa baba comment section. And of course, don't forget to subscribe and share itong video natin para marami tayong matulungan. So, that's it. Maraming salamat mga kapatid and God bless.